Mula sa singil sa kuryente hanggang sa presyo ng mga produktong petrolyo, lahat na lang tumataas. At ang isa sa mga sinasabing dahilan ay ang pagsasapribado sa ilang tinatawag na utility company. Nakatutok si Maki Pulido. 212 pesos ang unang natanggap na sweldo ni Sofia Espenida bilang bagong teacher noong 1976. Retired na siya at tumatanggap kada buwan ng 12,000 pesos na pensyon. Pero dahil sa taas ng bilihin at mga bayarin, parang mas malaki pa raw ang halaga ng natanggap niyang sweldo noon. I started 212 ang salary ko. Binibigay ko yun sa magulang ko. Ang dami na pupuntahan ng pera ko. Ngayon, 12,000, isang punta mong palengke, ang 1,000 mo, kakaunti lang mabibili mo. Hindi ba yan pwede, sabi ko, hindi pwede kontrolin ng pamahalaan. Ito rin ang tanong ng Ibon Data Bank, lalo na't may parating na mahigit 4 na pisong dagdag singil sa kada kilowatt hour ng kuryente. Nauna nang nagdagdag singil ng mahigit piso ang langis. Inaabangan naman kung lulusot ang hininging 13 pesos per cubic meter na dagdag singil sa tubig. Ang walang patid na pag-akyat sa presyo ng kuryente, tubig at langis, sinisisi ng Ibon Data Bank sa mga batas kung saan ipinaubaya sa mga pribadong kumpanya ang pagpapatakbo ng mga ito. Dapat daw akuin na ito ng gobyerno para maging serbisyo at hindi negosyo. Nung pinaubaya ito sa private sector at pinatakbo bilang negosyo na pagkakakitaan, naging kalakal siya na ang pangunahing layunin doon ay pagkakitaan na isang kumpanya sa halip na serbisyo para sa nakararami. Mali ito ayon sa ekonomistang si Winnie Monsod. Nalubog nga raw sa utang ang gobyerno nung sila pa ang nagpapatakbo ng mga kumpanya ng kuryente, tubig at langis. Do you think at this point, even at this point, that the government is sufficiently efficient to run? Pero may mga kailangang pag-aralan at imbestigahan. Tutal, may mga ahensya namang dapat nagbabantay sa mga pribadong kumpanyang ito. Halimbawa sa kuryente, dapat imbestigahan kung may sabuatan ba sa pagbenta ng mahal na kuryente. Sa tubig, pag-aralan ng concessionaires agreement na pinayagang singilin sa consumers ang lahat ng gastos ng Maynilad at Manila Water. Pero sa langis, hindi raw talaga pwedeng mag-subsidize ang gobyerno sakaling magmahal sa world market ang krudo. Government does not have anything to do with oil. We do not have oil. We are buying the oil from abroad. How can the Philippine government say, don't sell us that, except at a lower price? Ano man ang ugat ng problema sa nagtataas ang presyo ng serbisyo, ang ibig sabihin lang naman nito para kay Juan, ang bawat pisong dagdag singil ay pisong bawas para sa pagkain, gamot at edukasyon. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.